Mga kababayan, sa puntong ito, bibigyan po natin ng paglilinaw itong ginawang pagpapakalat ngayon all over the country ng wanted list as if sila na ang mga worst criminals na si Saldico at iba pang mga sapsap at butete. Ngunit wala doon sa wanted list si Martin Romualdez at si Marcos. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. At kanina nga, mga before lunchtime, nagpahayag si Ginoong Marcos Jr. na mayroon ng mga 6 na arestado at 2 sumuko. Samantalang mayroon pang 7 na pinaghahanap kasama daw si Saldico. At pinadalhan ako ng classmate ko na nasa security sector din po at binanggit niya na nasa manhunt stage at next week baka magpalabas pa ng bounty o patong sa ulo laban kay Saldico at sa iba pang hindi sumusuko. At tumugma naman ito ngayon sa mga ilang oras lang. Pinadalhan din po ako ng latest copy ng video release ni Saldico at kung saan sinasabi niya na napag-alaman niya mula sa Pilipinas sa sources of information for domestic and terrorist sa lokal o kaya sa international connections. Yun po ang nakikita ni Ginoong Saldico na patutunguhan niya. Tinitingnan ko po yung wanted list na ipinalabas, very similar po doon sa mga inilalabas sa mga criminal wanted na mga fugitive na mayroon pong mga patong sa ulo. At ito rin pong ginawa nila noon kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa panahon po ng kulukoy na DILG Secretary ni Marcos na si Abalos at pati po ang kanyang PNP chief na si Marbel, no? Yun ang pinakawalang kwenta din. Isa sa pinakawalang kwenta na naging PNP chief yung si Marbel. Nagpalabas din po sila ng wanted list laban kay Pastor Kibuloy at laban po sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, bagamat sila po ay inaakusahan pa lamang, hindi pa po sila nakukonvict, pero tinrato na po sila na kriminal. On the part naman ni Saldico, nakita ko po sa cellphone na ito, hindi ko lang ma-display kasi parang nakalock pa yung photo display, kaya tiningnan ko bago magsagawa nitong analysis. Ito na pala ang bagong gimmick ni Marcos ngayon. Talagang uunahan ng kaniyang mga PR operators o public relations managers, no? Ito yung mga spin doctors ang tawag po diyan. Tagapagsagawa ng media operations, television, dyaryo, radyo, social media trolls na ikondisyon ang public opinion that something concrete, mayroon pong konkreto at tangible o mapanghahawakan ng mga hakbang na ginagawa kunwari si Marcos at ng kanyang gobyerno para habulin at papanagutin daw di umano ang mga sangkot dito sa malawakang pandarambong at pagnanakaw, partikular sa flood control projects. Samantalang siya bilang mastermind at si Martin Romualdez libre, nawawala na po ang focus of attention sa kanila. At ganun din po dito sa mga key players, no? Parang ginawa pa nila ngayon ng mga bida. Itong sila Henry Alcantara ng Bulacan, si Bryce Hernandez, at ang 3 kasama pa nila na puro sindikato sa loob ng DPWH at mga tauhan ni dating kulukoy DPWH Secretary Manuel Bunuan o Manny Bunuan na tumakas at pinatakas na. At ganun din po itong sila Yusek Bernardo. Nagagamit sila ngayon as tools of gimmick for so-called manhunt and serving of arrest order and carrying out justice. Wow! Biglang naging justice crusader and anti-corruption advocate si Marcos samantalang sila ng pinsan niya ang pinakaulo ng sindikato sa pandarambong na ito. Nang tiningnan ko po at sinuri ang wanted list na ipinakita ng isa kong kaklase nung college na naging officer na ngayon sa security sector, at sabi niya yan ngayon ay kumakalat, no? Hanggang Mindanao, buong Pilipinas, lahat ng PNP
NBI areas na mayroon pong pwedeng magposte ay kumakalat po ang wanted list laban kay Saldico. At ito na nga ang pinapangambahan ng marami na mukhang ibubunton lang at ipofocus kay Saldico at sa mga maliliit na players na hindi naman sila talaga ang pinuno at malalaking sindikato. Like halimbawa, yung binabanggit ni Congressman Toby Chanco na sina Congressman Manix Dalipi, consultant ngayon dyan sa office yan ni Sandro Marcos, dating majority floor leader, kasama yun sa small committee. Ito po yung binuo ni Martin Romualdez para magsagawa ng mga insertions, realignment, mga unprogrammed appropriation upang katayin at istapahin o gawing istafa at sindikato ang budget, no? Included siyempre kung anong pinag-uutos ni Marcos. So yung apat na yan, si Manix Dalipi, si Saldico, si Stila Kimbo, at si Nonoy Libanan. Nandyan pa po sila. Hindi sila ipinapatawag. Walang ginagawang investigasyon sa kanila. At hindi rin po sila binibigyan ng case build-up na aksyon upang sila ay makasuhan. Wala, hindi sila kasama. Ang mga Lola Grace po at sila Hontivirus na itinuturo na may mga insertions. At lalo na si Grace po nang siya ang maging Senate Committee Chairperson on Finance. Mga kababayan, nakipagsabwatan ito kay Saldico. At ngayon, lumalabas na ang katotohanan pala talaga ay humanap lang ng sangkalan. Ito yung scapegoat theory ni Marcos. I-build up mo ito, i-hype up o palakasin ang media traction, and bingo, mawawala na ang immediate focus and attention sa mga binanggit ko po. Yung Gang of 6+4, mga sindikato yan sa loob ng Kongreso na nandyan lang at tahitahimik para hindi sila mapansin, pero hindi rin sila ginagalaw ni Martin Romualdez sapagkat yan po ang galamay ng sindikato nila. While Saldico may be true to be a chief executor, punong matadero at bankero bodegero nila ni Marcos at Romualdez, pero mayroon siyang kasama na may ganun din pong equal participation o halos kaparehong kapantay na kriminal na pananagutan sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan, pero hindi binibigyang atensyon ng gobyerno ni Marcos at Romualdez sapagkat ayaw nilang lumawak ang posibilidad ng pagsambulat ng pagkakanta o pagsisiwalat kapag inipit nila si Stila Kimbo, si Manix Dalipi, si Dong Gonzales, si JJ Suarez, si Nonoy Libanan, si Edwin Garjola, at pati po itong si Congressman Momo at pati si Eric Yap. Gang of 6+4 yan, no, mga kababayan. At dapat nga isiwalat na lahat ni Saldico, nakasama niya mga ito. At naging involved ito sa malawakang pangungulimbat at sindikato na ginawa at pinag-utos ni Marcos at Romualdez. Kaya po, konfirmado na nasa wanted list po si Saldico at yung iba pa. At mayroon pang idadagdag. Subalit, kung titingnan mo, si Saldico lang ang big fish po doon. At isang regional director yata ng Mimaropa DPWH. The rest po, mga sapsap at mga butete o mga dilis. Hindi po sila ang pinaka-sentrong galamay kung paano isinagawa ang sistematiko, organisado, at malawakang pagnanakaw na mula pa 2025, 2023, 2024, 2022 pala ay nandyan na. Ngayon, sa video na inilabas po ni Ginoong Saldico, nangangamba siya na papatayin siya abroad o kung saan man siya mapadpad sa pagtatago niya ngayon sapagkat ang kanyang pamilya dito sa Bicol ay pinapasabihan na ng isang kongresista sa party list na asawa ng isa sa mga mastermind, alam nyo na yon, na may mangyayaring masama kay Saldico kapag hindi siya tumigil sa kanyang pagsisiwalat. Ngayon, ang lahat daw ng komunikasyon ni Saldico ay dumadaan dito kay Congressman Garbin. Ito yata ngayon ang nakatayong leader ng Ako Bicol Party List
at minomonitor na rin ang communication line ni Congressman Garbin. At ito nga ang isiniwalat ni Saldico that he believes that in the next few days or in the succeeding weeks ay idideklara siyang sincere o involved o nasasangkot sa at pag nagkaganon po, magsasagawa ng confiscation o seizure and immediate freeze order sa korte. Sa Court of Appeals yata yan ihahain ng Anti-Money Laundering Council supported by maybe DOJ or Solicitor General's Office. O posible din sa Sandigan Bayan para magpalabas ng kaakibat na freeze order immediate prior to forfeiture and seizure of assets and financial and other monetary resources, bank accounts, bank deposits, and other properties ni Saldico. Yun po ang patutunguhan yan, mga kababayan. Bagamat yan po ay isang makatarungan na proseso, hindi po yun pwedeng makaisang panig na kay Saldico lang. Dapat higit sa lahat, ang mga pinunong mastermind at criminal principal perpetrators na pinaniniwalaan ng taong bayan na ito'y si Marcos talaga at si Romualdez, dapat sila po kasama. O inuna nga dapat sila at hindi sila tinrato na as if sila ay biktima ng panlilinlang at panloloko ng iilang officials ng gobyerno ni Marcos, kagaya ng kwento na pangbarbero at pangkotsero ni Ping Lacson na posible si Bersamin at sila Pangandaman ay nakipagsabwatan with other undersecretaries including posible sa taga DPWH para mangdarambong sila ng hundreds of billions of pesos without the knowledge of Marcos. Later na lang na huli o napansin ni Marcos. Wow! What a theory! By Ping Lacson. Very plausible. Mga teorya na pangbugok. Dahil yan po ay pang cover-up story upang magkaroon ng justification doon sa tinatawag na scapegoat mechanism and diversion and deflection tactics na ginagamit ngayon ni Marcos. Effective nga. Ang halos lahat ng media news, wala na kay Romualdez at kay Marcos. Doon na napunta kay Saldico at sa ilang mga butete at sapsap na targets nila for arrest order, lalo na nagpalabas ngayon ng wanted poster. Okay. Gaano katotoo po itong pangamba ni Saldico sa kanyang buhay, lalo na pag idineklara siyang financier o tagapagbigay ng suportang pinansyal sa Pinas, at kung kaya siya umiiwas sa batas ay kung bakit ginawa niya ang pangungulimbat sa kaban ng bayan, the theory of Marcos, at ito yata ang ipupursu ng kanyang ICI o yung tinatawag na Independent Commission for Infrastructure, ay susundan nila na si Saldico nagre-raise ng pondo para sa mga acts of terror kung kaya niya ginawa ang pangungulimbat. Yan ang kanyang teorya na ginamit ni Marcos at Romualdez laban kay Arnie Teves sa Negros Oriental nang umiwas sa kamay ng batas si former Congressman Arnie Teves.